Sa gilid ng isang malawak at matandang kagubatan, may isang kubo na halos natatabunan ng makakapal na dahon at baging. Doon naninirahan si Althea, isang dalaga na halos hindi nakikita ng mga tao sa malalayong baryo sa labas ng kagubatan. Matagal nang nagpunta siya roon matapos mawala ang kanyang pamilya sa isang trahedya, sunog na hindi maipaliwanag ang kumitil sa kanilang buhay. Walang makakaalam kung paano siya nakaligtas, pero mula noon, hindi na siya bumalik sa sibilisasyon. Sa simula, natutong mabuhay si Althea sa kagubatan sa pamamagitan ng simpleng paraan, pumipitas ng mga prutas at halamang gamot, nanghuhuli ng hayop gamit ang bitag na gawa sa ugat at sanga, at natutunan niyang makaligtas sa mga bagyo at malamig na gabi. Ngunit may kakaibang presensya sa paligid niya, ang kagubatan ay parang may sariling kamalayan. Ang bawat ugat at sanga ay tila nakatingin sa kanya, at ang bawat hangin ay may dalang bulong na hindi niya maintindihan. Isang gabi, habang nag-iilaw ng lampara sa loob ng kubo, may narinig siyang tinig, malumanay, parang boses ng bata. Althea, tulungan mo kami. Tumayo siya, pinisil ang lampara, at dahan-dahang lumabas sa labas. Ngunit ang kagubatan ay tahimik. Walang hayop, walang tao, tila ba ang hangin mismo ang humihingi ng pansin niya. Sa bawat hakbang niya patungo sa pinagmumulan ng tinig, lumalaki ang anino sa paligid niya. Mga puno na dati tahimik ay bumabaluktot, naglalapit-lapit ang mga sanga, at nagbubuo ng mga hugis na hindi maipaliwanag. Mula noon, naging regular ang mga kakaibang pangyayari. Nakakakita siya ng mga anino ng bata, mga hayop na may kakaibang anyo, at mga halimaw na gawa sa ulap at dilim. Isang gabi, habang naglalakad sa gilid ng ilog na kasing itim ng tinta, may nakita siyang uwak na may tatlong mata. Sa unang tingin, natakot siya, ngunit bigla itong nagbago sa anyo ng isang matandang babae. Bawat hakbang mo dito ay may kapalit. Handa ka ba sa pagkawala mo? Wika nito. Alam ni Althea na ang kagubatan ay hindi basta lugar, ito ay may sariling kamalayan, at siya ay unti-unting nagiging bahagi ng balanse nito. Lumipas ang mga buwan. Natutunan niyang makipag-usap sa mga nilalang, mga anino, diwata, at engkanto na gumagala sa kagubatan. May mga gabi na nakikipaglaro siya sa mga anino ng bata, may mga gabi rin na nakikipaglaban sa mga halimaw na tila gawa sa ulap at bato. Habang lumalalim ang gabi, naririnig niya ang mga bulong ng matatanda at mga kwento ng kagubatan, mga lihim ng kalikasan at ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Sa bawat hakbang, unti-unting nawawala ang ilang alaala niya sa buhay sa baryo, pangiti ng kanyang mga kaibigan, ang tunog ng halakhak ng pamilya, kahit ang kulay ng araw ay unti-unting naglalaho sa kanyang alaala. Isang gabi, habang ang buwan ay natatago sa likod ng makakapal na ulap, napansin niya ang isang punong kahoy na baluktot, at sa ilalim nito, may maliit na pintuan. Ang pintuan ay may ukit ng mga simbolo, mga linya at hugis na pamilyar ngunit hindi maipaliwanag. Nang lumapit siya, naramdaman niya ang malamig na hangin at narinig ang boses ng kanyang ina, Althea, halika. Matatagpuan mo ang katotohanan. Pumasok siya sa pintuan, at tumambad sa kanya ang mundo ng alaala, mga ngiti ng pamilya, halakhak ng mga kapatid, at alaala ng sunog na kumitil sa kanila. Ngunit ang mundong ito ay hindi ganap na makalupang alaala, ito ay kagubatan din, puno ng mga nilalang, anino, at kakaibang liwanag. Ang mga puno ay may mukha, ang mga dahon ay bumubulong ng pangalan niya, at ang hangin ay nagdadala ng halakhak at iyak ng sabay. Sa gitna ng liwanag, lumitaw ang anino ng babae, may parehong hitsura sa kanya, ngunit may mga mata na puno ng galit at dilim. Hindi ka dapat nakarating dito, wika ng anino. Habang lumalapit ito, unti-unti siyang nawawala sa tunay na mundo. Ang kagubatan sa paligid niya ay nagiging mas malamig, mas madilim, mas tahimik.
Ngunit hindi siya natatakot, ramdam niya na ang kanyang paglalakad dito ay bahagi na ng kanyang kapalaran. Sa mga sumunod na gabi, nakakaranas siya ng hallucination. Nakikita niya ang sarili sa baryo, nakikipaglaro sa mga bata, nakikipag-usap sa mga kaibigan, ngunit tuwing lalapit siya, naglalaho ito sa alon ng dilim at ulap. Ang kanyang sarili sa baryo ay hindi tunay, at siya ay natutunan na tanggapin ang kanyang bagong anyo bilang bantay ng kagubatan. Sa loob ng kagubatan, nakatagpo siya ng mga kakaibang lugar, mga ilog na kulay itim ang tubig, puno na may libong mata sa bawat sanga, at mga kuweba na puno ng mga anino na gumagalaw ng parang may buhay. May mga nilalang na sumusubok inigo siya, mga anino na nagpapanggap na kaibigan, mga halimaw na nagtatago sa ulap at bato, at mga diwata na nag-aanyaya sa kanya sa mga lugar na tila walang katapusan. Sa bawat pagsubok, natutunan niyang maunawaan ang kagubatan, makipag-usap sa mga nilalang nito, at tanggapin ang bahagi niya bilang isa sa kanila. Isang gabi, habang naglalakad sa gilid ng ilog, may nakita siyang isang maliit na bangkay ng bata na tila nagmumula sa lupa mismo. Ngunit sa halip na takutin siya, nakaramdam siya ng kakaibang koneksyon, ang bata ay humihingi ng tulong, at ramdam ni Althea ang pangungulila at lungkot ng mga nawalang kaluluwa sa kagubatan. Dito niya naunawaan na ang kanyang tungkulin ay hindi lang bantay, siya rin ay gabay ng mga nawawalang kaluluwa, isang tagapangalaga na hindi lang ng kagubatan kundi ng mga alaala ng buhay at kamatayan. Sa bawat bagyo, naririnig ng mga tao sa baryo ang kanyang tinig, isang boses na parehong nag-aanyaya at nagbabala. Ang sinumang makarinig nito ay hindi na makakabalik, sapagkat si Althea ay naging bahagi na ng kagubatan, isang nilalang na nagbabantay sa mga lihim ng dilim. At kung titingnan mo ang punong kahoy na may baluktot na sanga sa ilalim ng buwan, makikita mo ang isang anino, isang babae na may parehong anyo sa kanya, ngunit may mga mata na puno ng galit, lungkot, at kapangyarihang nagmumula sa mismong kagubatan. Ngunit sa mga gabing iyon, may mga pagkakataong naramdaman niyang may sumusunod sa kanya, mga anino na hindi niya nakikita, mga bulong na hindi niya maintindihan, at mga mata na nagmamasid sa bawat kilos niya. Sa bawat paghinga ng hangin, may naririnig siyang halakhak at iyak ng sabay, at naramdaman niyang ang kagubatan ay nagbabago sa bawat galaw niya. Si Althea ay natutong makipag-usap sa mga nilalang, nakikipaglaro sa mga anino, at minsan ay naglalakad sa mga daanan na tila walang hanggan, hanggang sa unti-unting maunawaan ang misteryo ng lugar na tinatahanan niya. Sa bawat hakbang mo sa kagubatan, kung maririnig mo ang mahihinang bulong o yabag sa dilim, huwag kang lumapit. Bawat hakbang patungo sa boses ni Althea ay hakbang patungo sa pagkawala, dahil siya, ang babaeng naninirahan sa kagubatan, ay isa na ring anino, at ang kagubatan ay may sariling puso, sariling galit, at sariling lihim na hindi kailanman malalaman ng sinuman sa mundo sa labas. At sa bawat gabing tahimik at malamig, sa bawat ulap na dumadaan sa buwan, ang kanyang anino ay gumagalaw sa ilalim ng mga puno, naghihintay sa sinumang maglalakas loob na sundan ang tinig na nagmumula sa dilim, handa nang ipadama ang parehong takot at hiwaga ng kagubatan, isang babaeng naging isa sa dilim, walang makakaalis, at walang makakaalam sa katotohanan.